Guro. Buong buhay ko, ulila na ako. Ginawa ko ang lahat para lang mabuhay. Pera, kapangyarihan. Meron na ako ngayon. Pero hindi ko pa alam ang pakiramdam ng may pamilya. May narinig ako, ikaw ay isang taong may malaking kapangyarihan. Kung maaari lang. Gusto kong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng may pamilya. Iabot mo ang iyong kamay. Halika. Karma, ang gumagawa, siya ring babalik sa iyo. Kung makakahanap ka man ng pamilya, iyon ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Purihin ng langit. Nanay. Leo? Mamamatay ba si nanay? Magiging ulila na tayo. Gagantihan ko si Ginang Wang. Ang lakas ng loob niyang itulak si nanay at patayin siya. Dahil ikaw ang nagpalambot sa kanya. Dati, nagnanakaw lang siya ng pagkain. Ngayon, tingnan mo. Pumasok na siya at nanakawan ng bahay ni Ginang Wang. Kahit ano pang mangyari, nanay pa rin natin siya. Nasaan ito? Hindi ba't nasa templo ako? Nanay, gising ka na. Nakapag-transmigrate ako. Nanay, buhay ka! Salamat sa langit! Ang galing! Buhay ka! Leo, dahan-dahan lang. Hindi nga makahinga si nanay. Sa pagkakataong ito, may sarili na akong pamilya. Masamang balita. Nakapag-transmigrate ako sa isang nobelang nabasa ko noon, isang nobela ng panahon ng taggutom. Ako na ngayon ang, nangapi sa 3 bata, ang masamang madrasta. Bilisan mo ang paghuhugas. Kung hindi ka matatapos ngayong araw, walang kakain. Ang pang-aabuso ng orihinal na may-ari ay nag-iwan sa 3 bata ng malalim na mga peklat. Pagkatapos nilang lumaki, pinatay nila ang orihinal na may-ari ng magkasama at itinapon ang kanyang katawan sa libingan, kung saan siya pinagputol-putol ng mga asong ligaw. Nanay, hindi kami sinwerte ngayong araw. Nakahalap lang kami ng ilang prutas. Dapat kang kumain muna. Mukhang matagal na silang hindi kumain, pero ibinibigay muna nila sa akin ang kanilang pagkain. Ang babait nila, paano nangyaring tratuhin sila ng orihinal na may-ari ng ganoon? Sa buhay na ito, sa wakas may sarili na akong pamilya. Aalagaan ko sila ng mabuti, at sa wakas malaman kung ano ang pakiramdam ng pamilya, at maiwasan din, ang mapunta sa ganoong kalagayan. Pero ito ang mga taon ng tagutom. Wala nang makain o mainom. Paano ko sila pakakainin? Ding, ang shock system ay matagumpay na nakalakip sa host. Ang host ay maaaring gumamit ng shock points upang ipagpalit sa mga kasanayan at supply. Inilalabas na ang starter pack. Ang shock points ay nadagdagan ng 10. Isang sistema. Shock points. Paano ko nga ba may re-rebate ang mga shock points na ito? Simple lang, basta ang host ay matagumpay na nakakapag-shock sa iba. Maaari mong kitain ang mga ito. Para sa bawat taong masyo-shock mo, makakakuha ka ng 10 shock points. Ha, nakuha ko na. Buksan ang tindahan ng sistema. Ang beginner store ay bukas na ngayon. Ang daming bagay dito. Nasaktan ang mga bata. Mayroon ba kayong anumang pulbos na panggamot? Nakita ang pulbos na panggamot. Ang pulbos na panggamot ay nagkakahalaga ng 60 puntos. Paumanhin, host, wala kang sapat na shock points. Hindi sapat. Ano ang gagawin ko? Hay, tingnan mo, si Evelyn ay muling mananakit sa mga bata. Hala, halika kayo. Tingnan nyo, ginagawa na naman ito ni Evelyn, pinapalo ang mga bata. Babaeng may kamandag, sinasamantala lang niya ang pagkamatay ng kapatid ko sa digmaan. Wala nang tunay na ama ang mga bata para protektahan sila, kaya araw-araw niya silang inaabuso. Ay, oo nga, muntik ko nang makalimutan. Ang hipag ng orihinal na may-ari ay talagang mapanggulo. Laging nanggugulo sa pagitan niya at ng mga bata. Palagi niyang pinag-aaway ang orihinal na may-ari at ang mga bata. Ako,
Inaabuso ko sila, kung hindi tumanggi ang ina mo na bigyan kami kahit isang butil ng pagkain, at pinalayas ang babaeng ito at ang kanyang mga ulila, kailangan ko pa bang ipadala ang mga batang ito sa bundok para humanap ng makakain? Ha? Kapag may ganitong nangyayari, si Evelyn ay karaniwan nang nagwawala lang at gumugulong sa lupa. Bakit ngayon siya sumasagot? Shock points mula sa mga taga-baryo. +10. Nakakakuha na ako ng shock points. Sakto ang timing. Talagang kailangan ko ito. Panoorin mo lang ako. Mag-ipon ng mga shock points na iyon. Heto ang sasabihin ko, hipag. Dahil napakaalaga mo, bakit hindi mo nalang kunin ang mga bata pabalik sa pamilya Lu? At ikaw na ang mag-alaga sa kanila. Hoy! Ikaw ang kanilang ina. Siyempre, ikaw ang dapat mag-alaga sa kanila. Alam ko. Alam kong masyado akong mahigpit sa mga bata noon. Pero simula ngayon, magbabago na ako. Magiging isang tunay na ina ako. At bibigyan ko ng magandang buhay ang aking mga anak. Hoy! Evelyn, parang ibang tao siya ngayon. Sinabi pa niyang bibigyan niya ng magandang buhay ang mga bata. Shock points mula sa mga taga-baryo. +10. Wow, hindi man lang sinaktan ni Evelyn ang mga bata. Umuwi na tayong lahat. Sige na, umalis na kayo dyan. Hoy, huwag kayong umalis, kayong lahat. Gusto ko lang pasakitin si Evelyn, pero siya pa ang nangibabaw sa akin. Ding! Naabot na ang 100 shock points. Ayos. Ipalit sa pulbos na panggamot. Sinabi niyang sinadya niyo kaming palayasin. Pero pinoprotektahan niya pala kami. Pero dati, hindi ba't laging gusto niya kaming mapalayas? Pero na. Ha? Ano ang gagawin mo kay Leo? Anong ginagawa mo kay Leo? Ben, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang gamutin ang mga sugat ng kapatid mo. Gagamutin niya talaga ako? Kailan pa siya naging mabait? Ding! Nakakuha si Leo ng 10 shock points. Huwag kang mag-alala, Ben. Halika rito, Leo. Leo, ano ang ginawa mo? Pasensya na, nanay. Hindi ko sinasadya na masira ang bangko. Sobrang lakas ko lang talaga. Paano ko nakalimutan? Sa nobela, si Leo ay mayroong higit sa tao na lakas. Ayos lang, Leo. Maayos lang natin ang bangko. Hindi ka man lang galit? At ginagamot mo pa ako? Ding! Sina Leo, Ben at Lily ay nakakuha ng 10 at 10 shock points. Ang mga batang ito, anong klaseng buhay ba ang pinagdaanan nila? Kaunting kabutihan lang, at lubusan na silang nagulat. Gutom na siguro kayo. Sige, lulutuan ko kayong lahat at gagawa ako ng masarap. Nagluluto. Leo, hindi pa nagluto si nanay dati. Bakit siya nagluluto para sa atin na yon? Iwan ko. Bakit kakaibang ugali niya ngayon? Nanay, kinain mo lahat na mayroon tayo. Ha, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, gagawin ko na makakain kayong mabuti ngayon. Bakit wala man lang dito? Nakakandado ang intermediate at advanced store. Dahil sa ngayon, ang host ay mayroon lamang 120 shock points. Kaya ang beginner store lang ang maaaring mabuksan. 200 shock points ang baboy. Hindi ko kayang bilhin. Hindi rin afford ang isda o manok. Mukhang kailangan kong gumamit ng 10 shock points para makapagpalit ng 4 na pack ng instant noodles. Sige na nga, busugin muna natin ang tiyan, saka na natin isipin ang iba. Kapag marami na akong shock points, saka ako maghahanap ng ibang paraan. Hoy, Ben! Tanya, sabi ni nanay, maghahanap daw siya ng masarap na pagkain para sa atin. Totoo ba yon? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, may binabalak na naman siya. Pero gutong-guto na talaga ako. Maghintay tayo ng kaunti. Kung talagang magsisinungaling si nanay sa atin, ako ang maghahanap ng pagkain para sa inyo. Sige. Kamahalan, tungkol sa mga anak ng Lu, may bagong balita. Kamahalan, ang asawa ni General Lu, si Evelyn, ay isang masamang babae.
na madalas manakit sa mga bata. Ang tatlong batang iyon ay mga ulila ng yumaong Emperetress Zai. Dahil sa aking estado, kinailangan kong ipagkatiwala ang mga bata sa asawa ni kapatid na Lo para alagaan. Napakabait na tao ni kapatid na Lo. Paano naging ganyan ang kanyang asawa? Kamahalan, ano ang plano ninyo ngayon? Kung diretso akong babalik sa Lu Village, hindi may iwasang sundan ako ng paksayo ni Liam. Ang mga matatandang hanggal na iyon ay laging kalaban ko, kaya babalik ako gamit ang pagkakakilanlan ni kapatid na Lo. Ngunit kamahalan, hindi kayo kahawig ni General Lu. Tiyak na mapapansin ng kanyang pamilya na hindi kayo siya. Nasugatan si kapatid na Lo 10 taon na ang nakalilipas. At maraming peklat ang naiwan sa kanyang mukha, kaya hindi na makilala ang kanyang tunay na itsura. Pagbalik ko, sasabihin ko na lang. Nagumaling na ang mga peklat. Unawaan ko. Aba? Unbangle! Ano to? Nanay, pwede ba nating kainin yung bilog na lalagyan na to? Ang sarap nito! Kahit nung nasa bahay pa kami ni Lola, wala akong natikman na ganito kasarap. Nakakuha si Lily ng 10 shock points. Kung masarap, kumuha ka pa. Masarap ba talaga? Hindi pa kailanman nagluto si nanay. Baka magkasakit pa tayo sa niluto niya. Ben, bakit hindi mo subukan? Ayoko. Lahat ng ginawa ni nanay sa atin noon, naalala ko lahat. Imposible. Mabait siya ngayon at nagluluto para sa atin. Matalino si Ben. Mukhang hindi madali ang mapasaya siya. Pero, kahit gaano kahirap, hindi ako sisuko. Ben, hintayin mo lang. Mapapasaya kita sa aking katapatan. Hoy! May karna pala dito. Nakakuha si Leo ng 10 shock points. Ilang taon nang mahina nga ni. Hindi na nga makabili ng bigas ang mga tao. Pero kumuha pa si nanay ng karne para sa atin. Posible kaya na nagbago na talaga siya. Mula ngayon, hindi ko na kayo pababayaang magutom. Ang pamilya natin, mula ngayon, kumakain ng parang hari araw-araw. Masarap ba talaga? Masarap ba? Masarap! Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasalap sa buong buhay ko. Nakakuha si Ben ng 10 shock points. Anong nangyayari kay nanay ngayon? Bigla siyang naging mabait sa atin? Nagbago na ba talaga siya? Gutom na siguro sila. Kaya ganito sila kasarap kumain ng instant noodles. Nanay, ang bait-bait ninyo sa amin. Mga anak ko kayo, natural lang na maging mabait ako, sa inyo. Hindi ba't sinabi ko na, mula ngayon, hindi ko na, kayo pababayaang magutom. Ang pamilya natin, mula ngayon, kumakain ng parang hari araw-araw. Ang kakaiba ng ugali ni nanay ngayon, bigla na lang siyang magluto ng masarap para sa atin. Paano kung bukas, si nanay bumalik sa dati niyang ugali? Magugutom na naman tayo. Nanay, gusto kong mamana sa bundok. Tingnan ko kung makakahuli ako ng hayop. Tungkol sa sistema, mas mabuting huwag ko munang sabihin sa mga bata, dahil gusto ni Leo na pumunta sa bundok. Hayaan na lang natin siyang mag-ehersisyo. Sige, pumunta ka na. Sige. Leo, ito ba ang sirang busog na dadalhin mo? Irang sida? Pana? Hintay ka dito. Bukas na ang intermediate store.
Pana na may tracking, 130 shock points. Ripple, 230 shock points. Yung pana na may tracking. May tracking function ito. Hindi ka na mamimiss ang target mo. Perpekto. Heto, gamitin mo ito. Malaki ang pana na ito, pero napakagaan. Alam niya kung anong meron sa bundok na yon, at pinapunta pa rin ako dito gamit ito. Talaga bang wala siyang pakialam kung mabubuhay ako or mamamatay? Friend! Alis na ako. Manatili ka dito. Alagaan mo si Lily. At si Nanay. Leo! Lily, nag-aalala pa rin kay Leo. Susubaybayan ko siya. Kasama rin ako. Inay, si Evelyn, nagpapanggap lang. O, di ba? Pinapunta niya ang tatlong, pasaway sa bundok para mangaso. Ito na ang pagkakataon natin. Pagkamatay ng kapatid mo sa labanan, binigay ng korte ang titulo ng lupa sa pamilya nila. Kung gusto nating mabawi ang titulong iyon, kailangan natin ang mga bata sa ating panig. Ganito ang gawin mo. Hindi ko mabibili ang mamahaling gamit, pero makakakuha ako ng murang mga mesa at upuan. Evelyn, ginagawa mo pa rin ang mga dating kalokohan mo, ha? Pinapunta mo ba ang mga bata sa bundok para mangaso? Iyon ang biyenang babae ng orihinal na may-ari. Pagkamatay ng anak niyang lalaki, pinalayas niya ang orihinal na may-ari at ang tatlong bata. Pinapunta ko ang panganay sa bundok. Ano naman? Talagang wala kang puso. May tao, bilisan nyo. O, mga kababayan, pumunta kayo rito. Lahat, bilisan nyo. Anong nangyayari? Mga kababayan, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Pinapunta niya ang mga batang iyon sa bundok para mangaso. May mga baboy ramo na kumakain ng tao doon. Pinapapunta niya sila sa kanilang kamatayan. Baboy ramo. Ang galing! Karneng panghapunan mamaya. O hindi, isang baboy ramo. Alam mo namang may mga baboy ramo sa bundok. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ang panganay mong iyon ang bobo. Ikaw lang ang pinakikinggan niya. Paano ko siya mapipigilan? May track ang bow at arrow si Leo. Magiging maayos lang siya. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, Hindi ko sana nalaman. ang inang walang puso na iyon, puno ng karumihan ang isip, ay maaaring maging napakalupi. Nakakagulat talaga, wala na ang aking ikalawang anak. Kailangan kitang turuan ng leksyon para sa kanya. Aray, aray, aray. Ang sakit. Itong si Evelyn. Nang ahas na manapak sa sarili niyang biyenan. Ang shock points ng mga taga-baryo ay tumaas ng 10. Hindi. Kailangan kong umakyat ng bundok para hanapin ang panganay. Hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako. Ano kung hindi? Mga kababayan, tingnan ninyo siyang mabuti. Hanggang sa kanyang sariling biyenan ay nananapak siya. Ano pa kaya ang hindi niya gagawin? Kung gayon, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang kaya kong gawin. Humiwalay kayo. Ang aking tatlong kahabag-habag na anak, malamang ay patay na sa bundok na iyon. Napakahabag na mga bata. Kapag si Mandy ay nakauwi na sa mga pasaway na iyon, matagal ko nang napalayas ang babaeng iyon, si Evelyn, sa bahay na ito. Pagdating ng panahong iyon, lahat ng benepisyong iniwan ng aking ikalawang anak ay magiging akin na.
Hindi, mga kababayan. Ang taong katulad niya ay wala kundi problema para sa baryong ito. Sino ang nakakaalam sa hinaharap? Baka pati mga anak ninyo ay saktan niya. Dapat natin siyang isuko sa mga otoridad para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa mga otoridad. Sa mga otoridad. Humiwalay kayo. Hindi ninyo pwedeng apihin ang nanay ko! Dalan siya sa mga autoridad. Anong ginagawa mo? Huwag mong apihin ang nanay ko! Hoy, Leo. Leo, ayos ka lang ba? Bumalik si Leo. Buhay pa pala siya. Buwisit, paano nakabalik ang pasaway na ito? Kumusta naman ang iba? Leo, umakyat ka sa bundok. Bakit wala kang gallows? May mga baboy ramo sa bundok na iyon. Kapag nakasalubong mo ang isa, patay ka na. Oo, nakasalubong ko nga ang isang baboy ramo. At, dinala ko pa nga ito pabalik. Gamit lang ang ordinaryong busog mo, nakapatay ka ng ganito kalaking baboy ramo. Ikaw, matandang bruha. Kung susubukan mong maghasik ng away sa pagitan ko at ng mga anak ko, magdudusa ka. Nanay, ang busog na ibinigay mo sa akin, ang galing talaga. Naisip ko, baka pwede kong gamitin ulit ito sa pangangaso sa susunod. Akala mo may susunod pa. May mga baboy ramo doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya, nanay, pinapunta mo ako sa bundok para mangaso ng hindi alam na delikado pala? So, nagmamalasakit ka pala sa akin, nanay. Nanay, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Oo nga pala. Nasaan si Ben at ang nakababatang kapatid? Oh, Evelyn, nahanap din kita. Sina Ben at Lily, nag-alala sa panganay mo, kaya umakyat sila sa bundok para hanapin siya. Nakasalubong nila ang mga bandido, at malapit na silang dalhin. Puntahan mo sila, bilisan mo. Ano? Leo, dito ka lang. Ako ang magliligtas sa kanila. Sige. Hoy, tingnan mo, talagang aalis siya. Hindi ako makapaniwala. Ganun lang, ililigtas niya ang mga bata. Kung noon pa man, wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay ang mga batang yun. Ngayon, siya lang mag-isa ang say sa lakay para iligtas sila. Eksakto, mukhang si Evelyn ay talagang nagbago na. Maghiwa-hiwalay tayo at umikot sa likuran ng bundok. Tignan natin kung makakatulong tayo. Bilis, bilis. Boss, ang kabayong ito na ninakaw natin ay tunay na premyo. Oo. Naghanap ako sa mga burol na ito. Nang wala akong nahanap. Tapos nakasalubong ko lang ang ilang pasaway. Kuya, natatakot ako. Huwag. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Sino kayo? Mga bandido kami. Hulihin niyo ang 2 pasaway na yan. Ipagbibili natin sila para sa alak. Opo, boss. Nasa bulsa ko na ang mga bandidong ito. Kapag nasa tunay na panganib ang 3 bata, kailangan ko lang magpadala ng senyas. Dadalhin sila ng mga opisyal para iligtas. Magpapasalamat sila ng husto at ibibigay nila ang titulo ng lupa ng walang kuskus balungos. Magpakabait kayo. Sasama kayo sa amin. Hindi namin kayo kilala at hindi kami sasama sa inyo. Oh, mas mabuti pang umalis na kayo ngayon. Paparating na ang nanay ko kasamang mga sundalo para iligtas kami anumang minuto ngayon. Nanay mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino siya. Ang nanay ninyong yun. Ang basegulero mula sa nayo ng pamilya Lo. Ang nanay mo. Huwag mong isiping hindi ko alam. Siya yung basegulero mula sa barangay Lo. Kasinungalingan yan. Nagbago na si nanay. Nagluluto na nga siya para sa amin ngayon. Nga, naglalagay pa siya ng gamot sa mga sugat namin. Kung talagang nagbago ang nanay mo, bakit niya kayo pinayagang lumabas dito? Mga bata lang. Ayaw na sa inyo ng nanay nyo. Huwag mong pag-usapan ng nanay ko. Bata ka. Sumagot ka pa? Gapyusan ninyo sila. Opo, boss.
Anong gagawin natin? Nandito lang ba tayo, at nanunood, habang dinadala nila ang dalawang batang ito? Ano nang magagawa natin, mga bandidong walang puso? Kung sumama ka na lang ng tahimik, hindi sana nangyari ito. Sumagot ka pa talaga. Gapyusan ninyo sila at itapon sa mga lobo. Pakiusap, wag! Tigil. Nanay! Si Evelyn. Gusto niyang mamatay. May kutsilyo ang bandidong yun. Ang mga shock points ng mga taga-baryo ay tumaas ng 10. May rifle na available para palitan. Palitan. May panguling lang siya, at akala niya may iligtas niya sila. Anong panaginip yan? Gapyusan yung babae. Sige, boss. Hoy, bata. Pare. Papatayin kita. Pare. Kapatid ko. Okay ka lang. Ano ba tong bagay na to? Bakit ang lakas nito? Ito, ay isang baril. Tuturuan ko kayo kung paano ito gamitin. Isandal mo sa balikat mo. Hawakan ang mixing hawakan. At tumutok. Pare. Kapatid ko. Papatayin kita. Ngayon, putok. Ang galing ng pagbaril, Ben. Yung panguling na hawak ni Ben, bakit ang lakas? Napuksa ang mga bandidong yun ng ganoon na lang. Ang shock points ng mga taga-baryo ay tumaas ng 10. Lily, Ben, ayos lang ba kayong dalawa? Nanay! Sinagip mo kami! Ako ang inyong ina. Kapag kayo'y nasa panganib, syempre sasagipin ko kayo. Hindi na tayo iniwan. Ang shock points ni Ben. Ang shock points ni Lily ay tumaas ng 10. Gabi na, may binili akong karne ngayon. Magluluto tayo ng nilagang baboy pag-uwi. Tara na. Si Evelyn, paano siya naging napakalakas? Mukhang ibang plano ang kailangan. Para mabawi ang titulo ng lupa. Masayang-masaya ang mga bata nito. Ang araw naman, uuwi na rin sa wakas. Hoy, Zhang. Naamoy mo ba yun? Amoy ng karne. Ha, mukhang. Parang galing sa bahay ni Evelyn. Impossible. Sige na, alam ng lahat. Natamad at walang kwenta si Evelyn. Ang hirap-hirap ng pamilya nila, wala nga silang makain. Paano sila magkakaroon ng karne? Naiisip mo lang yan. Tama ka. Sayang naman para sa mga bata. Lumalaki pa naman sila. Hoy mga bata, halika rito. Mga bata, ang hirap siguro ng buhay nyo kasama si nanay nyo. Ano, ito, kumuha kayo ng pancake. Hoy, yan ang pagkain mo para sa buong araw. Kung ibibigay mo yan, ano ang kakainin mo? Salamat sa kabutihan ninyo, Tita Wang. Pwede itago ninyo itong pancake. Sa totoo lang, nagluluto si nanay ng baseboard para sa amin. Tignan nyo kung gaano kagutom ang mga batang ito. Nagsisimula na silang magsalita ng kalokohan. Sa ngayon sa baryong ito, walang sinuman ang may pambili ng disenteng pagkain, at ang pamilya niyo ay may karne. Mga bata, pumasok na kayo para sa braised pork. Yay! Braised pork! May braised pork nga ba talaga? Wang Fu, Zhang Sheng. Dagdagan ng 10 ang shock points. Dagdagan ng 10. Sige, kain na kayo. Wow! Ang banggo! At mukhang masarap! Hoy, anong nangyayari dito? Ginoong Zhang, Dinang Wang, Dinang Wu, bakit hindi kayo pumasok at tumikim? Sige, tara na, tara na. Braised pork nga talaga. Ito ay para sa inyo, Dinang Wu. Salamat sa pagpapalaganap ng balita kanina, at sa palaging pag-aalaga sa aming mga anak. Ha, wala yun. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Braised pork nga talaga. Ang pamilya ni Evelyn, kailan pa naging maganda ang buhay nila? Nga, bigla na lang ibang tao na si Evelyn. Hindi lang siya tumigil sa paghampas sa mga bata. Pinapakain pa niya ng karne ang buong pamilya.
Ito, Ginang Wang, Ginoong Zhang, ito ay para sa inyo. Ano? Wow, ibinibigay mo lang ito sa amin. Para sa mga katulad namin, kahit maliit na piraso tulad nito, ay malaking bagay na. Pero kayo, kumakain ng isang buong plato, at nagbibigay ng pirasong ganito kalaki. Shop points mula sa mga taga-baryo. Plus 10, plus 10. Ginang Wang, Ginoong Zhang. Ako'y napakasama noon. Salamat sa pag-aalaga sa aking mga anak. Mangyaring tanggapin ito bilang pasasalamat. Magkakapit-bahay lang tayo. Ang pagtutulungan ay natural lang sa amin. Kung ganoon, masayang tatanggapin namin. Mula ngayon, kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo lang kami. Sige, ganoon ang gagawin ko. Salamat. Marami akong nakuha na shop points. Ayos, makakabili na ako ng mga bagong damit para sa mga bata. Mga anak, maghintay kayo sandali dito. May sorpresa si nanay para sa inyo. Talaga? MMHMM. Hoy, anong sorpresa kaya ang meron si nanay? Para sa atin. Tingnan ninyo. Ano ito? Mga bagong damit ito! Bumili si nanay ng mga bagong damit para sa atin. Ding! Shop points mula sa mga bata. Plus 10, plus 10. Nakikita kayo ni nanay sa buong taon na nakasirang-sirang damit kaya bumili ako ng mga bagong damit para sa inyo. Sige, subukan nyo. Nanay, bakit bigla kang naging napakabait? Narinig ko na, bago iwanan ng mga matanda ang mga bata, pinibihisan muna nila ng mga bagong damit. Anong pinagsasabi mo? Naaawa ako sa inyo. Kayong mga bata ay laging nakasuot ng hindi bagay na damit. Halika, Lily, subukan natin ang mga bagong damit mo. Sige. Well, Wow! Ang gaganda ng mga bagong damit na ito! At ang gaan-gaan pa sa pakiramdam. magpapalit na rin ako ng damit. Ooh. Sana manatiling ganito si nanay magpakailanman. Lily! Anong nangyayari? May lanyat si Lily. Ang init ng katawan niya. Meron sigurong gamot pampababa ng lagnat sa tindahan ng sistema. Halika rito, Lily. Mamay, ikukulong mo na naman ba si Lily sa kamalig? Sa kamalig. Wala akong perang ipangpapagamot sa iyo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Nanay, pakawalan mo ako! Nanay, pakawalan mo ako! Pakiusap! Ang dating may-ari, talagang kakaiba. Paano niya nagawang ikulong ang isang batang may sakit sa kamalig? Hindi ko ikinukulong si Lily sa kamalig. Sinusubukan kong paupuin si Lily para maalagan ko siya. Aalagaan mo siya? Ding! Nakakuha ng tig 10 shop points si Leo at Ben. Ni minsan, hindi mo kami inalagaan kapag may sakit kami. Anong nangyayari ngayon? Talaga? Totoo ba yan, nanay? Siyempre, tingnan mo, ito ang gamot pampababa ng lagnat. Ang gagawin mo lang, iturok ang likido sa katawan niya at bababa na ang lagnat niya. Masakit bang pagturok? Medyo masakit, oo. Pero kaya naman. Ben, hayaan mo siyang subukan. Naniniwala ako kay nanay. Hindi nasasaktan si Lily. Sige. Leo, itaas mo ang manggas ng kapatid mo. Sige. Anong nangyayari sa akin? Ganon kabilis ang epekto. Ding! Nakakuha ng tig 10 shop points si Leo at Ben. Nanay, Iniligtas mo ba ako? Oo, kahit bumaba na ang lagnat mo, kailangan mo pa ring magpahinga. Salamat, nanay! Shop points positibo 1-0 mula kay Lily. Hindi lang ako ikinulong ni nanay. Pinainom pa niya ako ng gamot. Nagbago na talaga si nanay para sa mabuti. Uyam? Oo, di ba?
Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi sasaktan ni nanay yung bunso natin. Ang iba na ng ugali ni nanay nitong mga nakalaang araw. Nagbago na kaya siya talaga? Hindi. Dapat pong bantayan siya ng matagal. Uubos na ang pera natin sa bahay. Aakyat ako sa bundok para manggaso at ibenta ang huli. Manggang gaso? Nanay, gusto kong sumama sa'yo. Gamit yung astig na pana at palaso ng nakaraan. Sige, sumama ka sakin, Leo. Ben, ikaw naman ang magbantay kay Lily sa bahay. Masyadong malaki ang pagbabago ni nanay. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para bantayan siya. Tingnan kung nagbago na talaga siya. O kung may masamang balak na naman. Nanay, gusto ko rin pong sumama. Hindi pa ako nakakaranas mga so. Sige, ngayon, ikaw naman ang sumama, Ben. Leo, ikaw ang magbantay kay Lily sa bahay, ha? Sige. Nanay! Sa ganda na ng buhay ng pamilya ni Tita Evelyn na yon. Araw-araw silang kumakain ng karne. At bago pa ang mga damit. Naiinggit sa kanila ang buong baryo. Tapos tingnan mo naman ang pamilya natin. Araw-araw tayong nangungguhan ng gulay sa gubat. Sira-sira na ang mga damit natin. Mula nung bata ko, wala pa nasuot na bagong damit. Luma lang lahat. Yung mga ayaw na nila. Ang baho pa. Paano naging maganda ang buhay ng pamilya ni Evelyn? Ginamit niya siguro ang pera mula sa korte. Ang titulo ng lupa na para sa kapatid ko. Snow, gusto mo bang kumain ng karne at magsuot ng bagong damit? Ooh! Mabuti, tara na ngayon din. Sige, dito na tayo. Ben, tingnan mong mabuti. Wow! Nay, tama mo talaga. Hindi ko alam na ganun ka. Kagaling manghuli, nanay. Nakakuha si Ben ng 10 shock points. Ano sa tingin mo? Ang galing, di ba? Ben, gusto mong subukan. Pero, sa tingin mo kaya ko? Siyempre kaya mo. Halika rito, tuturuan ka ni nanay. Isuksok mo ang palaso. Wow! Nanay! Nagawa ko talaga. Ang galing, Ben. Naitama mo ang gitna sa unang subok mo. Sige, tama na yan para sa araw na ito. Ilagay natin ang nahuli sa kariton, at umuwi na tayo. Akala ko may masamang gagawin ulit si nanay. Pero mali ako tungkol sa kanya. Huwag kang umiyak, Lily. Anong nangyayari dito? Sinong gumawa nito sa inyo? Nanay! Tita Mandy, ang pumunta para nakawin ang titulo ng lupa natin. At sinira niya ang mga damit namin. Nanay, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ipagtanggol si Lily. Dapat mong parusahan ako. Leo, paano mo nasabi yan? Magaling ang ginawa mo. Mandy, kayo na naman. Dart gun. 200 shock points. Tara na, mga anak, ipaglalaban ko ang hustisya para sa inyo. Tingnan mo ito. Ang titulo ng lupang ito ay sa wakas ay atin na. Nakuha natin! Napakalaki ng halaga nito. Magiging mayaman tayo. Evelyn, anong gagawin mo sa pang-uling na iyan? May balak ka bang pumatay? Nakakuha ng tig 10 shock points sina Mandy at Snow. Snow, Umalis na tayo dito ngayon din. Ang pang-uling na hawak niya ay nakapatay ng mga bandido. Papatayin niya tayo. tatakas, wala kang pag-asa. Ang sakit! Mga bata, gusto niyong subukan. Tulad ng dati. Halika.
Maglakas loob kang humawak sa mga anak ko. Ito ang kapalit. Tigil. Tigilan mo na, pakiusap. Aminado kaming mali kami. Mandy. Sisuko ka na ba? Nagsisimula pa lang akong mag-init. Evelyn, talagang alam naming nagkamali kami. Tigilan mo na lang kami, pakiusap. Sige, ibigay mo ang titulo ng lupa at bigyan mo ako ng 1,000 piso. Humingi ng tawad sa mga anak ko. Saka ko kayo palalayain. Ito, ano, gusto mo pa ng isang round? Bibigyan kita. Magaling na galaw. Magsusorry ka sa mga anak ko. Paumanhin po. Paumanhin po. Tama na yan, nakuha na ni nanay ang paghihiganti para sa inyo. Masaya na ba kayo ngayon, Lily, Leo? Nanay, ikaw ang pinakamagaling, nanay. Pinakamadaling si nanay. Nagbago na talaga si nanay. Lagi na lang niya tayong ipinagtatanggol. Ayun, naayos na rin sa wakas. Tara na, umuwi na tayo. Tigilan mo na ang pagdadalang tao. Tara na. Sige, susunod na ako. Oo, umuwi na tayo. Kamahalan, may nalaman ako tungkol sa asawa ni kapatid na Lou. Nitong mga nakaraang araw, patuloy siyang nagbabalak na ipagbili ang mga bata. Ang kapal ng mukha niya. Blake, ipasa ang utos. Lahat, bilasan ninyo. Kailangan nating makarating sa Lou Village sa lalong madaling panahon. Opo, Gino. Kamahalan, may isa pa po. Alam na ni Liam at ng mga matatandang asong yon na kalaban mo na umalis ka na sa kabisera. Hinahanap ka na nila. Ngayon, Sige, naiintindihan ko. Ikalat ang balita tungkol sa kinaroroonan ko. Sabihin mong pumunta ako sa Lou Village. Ngayong pagkakataon. Hindi lang para kunin ng mga bata ang dahilan ko, kundi para lipulin ang paksayo ni Liam ng tuluyan. opo, Gino. Ang init-init talaga dito sa sinaunang panahon. At kailangan pa nating magsuot ng napakaraming damit. Magkakasakit na ako sa init sa lalong madaling panahon. Kung may smoothie lang sana ako, perpekto yun. Smoothie? Nanay, ano ba ang smoothie? Ang smoothie ay kapag kumuha ka ng yelo, at dinurog mo ito hanggang sa maging pino at maga. Tapos ibubuhos mo ang katas ng prutas dito. Ang sarap. Ang galing naman! Nanay, gusto ko rin ng smoothie! Ako rin! Perpekto. Ang blender ay nagkakahalaga ng 120 shock points. Ang unlimited na yelo ay nagkakahalaga ng 150 shock points. Ang unlimited na sariwang juice ay nagkakahalaga ng 300 shock points. 700 shock points na lang ang natitira. Ang galing ng pag-iisip. May kasama pang handang yelong cubes. Wow! Gawa ng sistema, ang galing talaga. At hindi pa natin kailangang isaksak. Nanay! Alam kong may magic ka. Ikaw ang gumawa para lumitaw ang lahat ng yelong ito. Nanay, ito bang bagay na mukhang takure? Ano ito? Ito ang gumagawa ng smoothie. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ang liit na bagay? Kaya ba nitong dulugin ang matigas na yelo hanggang maging buhangin? Siyempre, panoorin mo ito. Liam! Ten! Tingnan ninyo! Gumagana pa rin! Neo, kumuha ka ng 3 mangkok. Sige. Wow! Hindi ka panipaniwala. Heto, tikman ninyo. Nakita ninyo, ito ang tinatawag na smoothie. Ang napakaliit na bagay na ito, humugong lang ng ilang beses at naging buhangin na ang yelo. Grabe naman! Neo, Ben, Lily, shock points. Dagdagan ng 10, dagdagan ng 10, dagdagan ng 10. Ang lamig at nakatapresko at matamis. Nanay, ang galing mo. Kaya mo palang gumawa ng ganito kasarap. Kung ganoon pala ang gusto ninyong lahat, bukas, magtitinda tayo ng smoothie sa bayan. Hey! Ang galing! Halika tingnan, mga alahas at pamaypay. Nanay, wala namang nakakaalam sa bayang ito kung ano ang isang smoothie. Makakabenta kaya tayo?
Makakabenta tiyak. At dahil sobrang init, lahat ay gugustuhing matikman ito. Ano naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Hoy, miss. Anong tinitinda mo dyan? At ano yung umuugong? Nagbebenta ako ng smoothie. Smoothie, ano yun? Ito ay isang blender. Ginagawa nitong smoothie ang yelo. Malamig at nakaka-presko. Gusto mo bang subukan? Ano naman ang maganda sa yelo? Hindi na, okay lang ako. Bakit umalis na ang lahat? Huwag kang mawala ng pag-asa, Lily. Masarap ang luto ni nanay. Tiyak na may bibili. Tama. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Tiyak na may bibili. Boss, isa pong mami. Boss, isang mami. Ako rin, isa. Sige, sandali lang. Miss, kahit bago ang tinda mo, hindi naman ito umaalma. Walang bumibili. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Ginoo, wala kayong pakialam dyan. Halika tingnan. Halika tingnan, mga kababayan. Malamig at nakaka-preskong smoothie dito. Boss, ano ito? Ito ay smoothie. May 3 lasa, watermelon, mango, at orange. Ang watermelon smoothie ay 4 na sentimo. Ang iba naman ay tig 3 sentimo. Ano po ang gusto ninyo? Smoothie, ha? Unang beses ko lang to marinig. Eh di, kukuha ako ng isa ng bawat lasa. Sige po. Sandali lang po. Heto. Enjoy po. Ang sarap. Ito ang pinakamasarap na natikman ko. Nakakuha si Liu Dae ng 10 shock points. Boss, kukuha pa ako ng isang watermelon smoothie. Dalhin ko. Sige po. Ako, isa. Gusto ko rin. Dahan-dahan lang, mga kaibigan. Sapat para sa lahat. Heto. Heto. Salamat. Boss, masarap ang smoothie mo. Aminado ako dyan. Talagang nakaka-presko sa init na ito. Pero, hindi lang talaga nakakabusog. Parang tubig lang ang iniinom ko. Boss, bigyan mo ako ng isang mangkok ng pansit. Hoy, sige, ihahanda ko na. Ginoo, isa rin para sa akin. CJ, Kayong mga bata, ay nagsumikap ngayong araw. Gamit ang natirang juice. Gagawa rin si nanay ng smoothie para sa inyo. Ang galing! Ginoo, ang sipag mo magtrabaho buong araw. Siguro nauuhaw ka na. Heto, tikman mo. Binibini. Ang sama talaga ng ugali ko. Matapos ko kayong pagtsismisan, hindi naman pala kayo nagtatanim ng galit. Pinagsasabihan pa rin ako ng smoothie mo. Pare-pareho tayong nagnegosyo. Dapat tayo'y magtulungan. Mahirap ang panahon para sa lahat. Dahil sa init nitong mga nakaraang araw, wala sa mood ang mga tao para kumain ng mainit na mangkok ng pansit. Salamat sa iyo. Kaya umarangkada ang negosyo ko. Libre na itong mangkok na ito. Paumanhin ko. Ah, salamat po, Ginoo. At ito rin, para sa inyo na lahat ito. Mga bata, halika't kunin ang pansit ninyo. Halika na, bilasan ninyo. Ah, salamat po, Ginoo. isang balo at ang kanyang mga pasaway, nangahas pang nakipagkumpetensya sa aming restaurant. Tignan natin kung paano kayo haharapin ng aming may-ari. Ito ang kinita natin ngayong araw. Ben, tulungan mo si nanay na bilangin ito. Sige. Nanay, 100 piso ang kabuuan. At pagkatapos, kailangan nating ibawas ang mga gastos natin ngayong araw, tulad ng pagkain at ang kariton. Kaya pagkatapos ng lahat, ang totoong kinita natin ay 60 piso. Wow! Nanay, ang galing-galing mo! Nakakuha ka ng ganito karaming pera sa iisang araw lang! Oo nga, syempre naman. Sino ba sa palagay mo ang nanay ninyo? Oh, Ben, heto, kunin mo ang perang ito, at hatiin mo sa iyong kuya at ate. Ituring mo itong bayad sa inyong pagsusumikap ngayong araw. Sige. Bagi ni Lily. Bagi ni Leo. At ang sa akin. Oh, tama. Bumili rin si nanay ng mga bagong damit para sa inyo. Salamat, nanay. Malaki talaga ang pagbabago ni nanay. Kahit na hindi ko alam kung bakit si nanay ay nagbago ng ganito kalaki, gustong-gusto ko talaga ang kanyang pagkatao ngayon. Boss, bukas ka na rin. Ang init talaga. Isa-isa sa tatlong ito ang kukunin ko. Sige, agad. Ang smoothie mo ay agad na darating.
Boss, mango ang gusto ko. Sige, Boss, mango rin ang gusto ko. sige. May ganito palang kamanghamanghang bagay sa mundo. Hindi ako makapaniwala na may ganito palang kamanghamanghang bagay, kaya nitong gawin ang matigas na yelo. Na maging ganito kapino at kalamyos? Nakakuha si Lizzie ng 10 shock points. Gusto po ba ng smoothie, Ginoo? Ang may-ari po ng aming bahay palad ay nais bumili ng iyong recipe ng smoothie. Sabihin mo ang presyo. Ang bahay palad ay isa sa mga namungunang establishmento sa bayan. Talagang iniisip ko na makipagnegosyo sa bahay palad, pero sa ugali mong ganyan, kalimutan mo na. Hindi, salamat. Sabi po ng aming may-ari. Alam niyang mahirap magpalaki ng mga anak mag-isa. Handa siyang tumulong. Nag-aalok kami ng 600 piso. Sabing hindi, bingi ka ba? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Patay ka. Aray! Bitawan mo ako! Buti na lang at nag-eehersisyo ako araw-araw. Bumabalik na ang lakas ko. Madali lang ang makipagtalo sa maliit na isda tulad mo. Ang galing ninyo po, Ginang. Suntukin mo siya. Sawa na ako kay Lizzie. Laging mayabang, parang utang na loob ng buong mundo sa kanya. Sinasangsan, Yuda. 10 shock points bawat isa. Umalis ka. At huwag mo na akong makita ulit. Maglakas loob kang kalabanin ang bahay palad. Pagsisisihan mo ito. Kailangan kong bumalik at sabihin sa may-ari ang nangyari. Boss, nakita ko lang si Lizzie ng bahay palad na pumunta kay Binibining Yan ang nagtitinda ng smoothie. Hinahabol niya ang receipt nito. Kung ang bahay palad ay humahabol sa receipt ng smoothie, ay siguradong tunay na maganda ito. Tama. Nitong mga nakaraang araw, naririnig ko rin ang tungkol sa mga smoothies na ito dahil hindi nakuha ng bahay palad. Ang aking tanyag na tahanan ang kukuha nito. Nanay. Iyon ang paboritong restaurant. Ang pinakamalaking restaurant sa bayan. Kung magagalit sila sa atin, paano na lang ang ating pwesto? Pang tag-init lang ang mga smoothie. Hindi ko naman. Pwedeng magtayo ng tindahan tuwing tag-init. Mas mabuti pang maghanap ng pagkakataon na ipagbili ang makina at ang recipe at humanap ng bagong paraan upang kumita. Paumanhin, kayo po ba si Binibining Yan ang nagtitinda ng smoothie? Ako nga. Ako ang may-ari ng Mingman House. Narito ako ngayon upang pag-usapan ang ilang negosyo. Maupo muna po kayo, May-ari Lin. Ang init sa labas. Uminom po kayo ng smoothie para lumamig. Maupo tayo at pag-usapan ang negosyo. CJ. Binibining Yan, talagang kahanga-hanga ang meron kayo. Nakakuha ng 10 shock points mula sa may-ari. May-ari Lin, subukan ninyo po. Kaya, May-ari Lin, anong negosyo ang nais ninyong pag-usapan sa akin ngayon? Masarap. Sa totoo lang. Narito ako ngayon. Umaasang kayo, Binibining Yan, ay ipagbibili sa akin ang smoothie machine at recipe para sa aking Mingman House. Sige. Nagtataka lang ako, magkano ang handa ninyong ialok, May-ari Lin? Paano kung 20,000 piso? Binibining Yan, ang mga gamit ninyo rito ay talagang natatangi. Nangangamba ako na wala kayong makikitang pangalawa sa buong kaharian ng Veridia. Kung hindi kayo nasisiyahan sa presyo, maaari pa tayong mag-usap. Ramdam kong kayo ay taong prangka, May-ari Lin. Ganito na lang. 100,000 piso. Ipagbibili ko sa inyo ang recipe at ang kagamitan ng magkasama. 100,000 piso. Ginoong Lin. Sa loob lang ng ilang araw, kumita ako ng 10,000 dolyar mula lang sa aking maliit na pwesto. Mula lang sa maliit kong pwesto. Ngayon, isipin mo, kung ang isang lugar na tulad ng sa iyo, ang magbebenta nito, mas malaki ang kikitain mo. Nakakatukso ang alok mo, Binibining Yan. Bukod pa riyan, at may warranty pa ako para sa blender. Sa loob ng 5 taon. Kapag nasira o may sira, papalitan ko agad. Seryoso. CJ, 100,000 dolyar. Kasundo na tayo.
Kasando na. Narito ang recipe at kung paano ito gamitin. Nandito na lahat ng kailangan mo. Ginoong Lin, ang bigat dalhin ng walang laman. Heto, gamitin mo ang basket na ito. Maraming salamat, binibining yan. Paalam. Nanay, mayaman na tayo! Oo, mayaman na tayo. Nanay, anong gagawin mo sa lahat ng perang ito? Gagamitin ko ito para ipatingin kayong lahat. Ilang taon na kayong nagutom at ginaw. Tiyak na may epekto yun sa katawan ninyo. Bukod pa riyan, may sakit sa puso si Ben. Pasensya na. Pabigat lang ako. Oh, anak, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan yan. Nanay? Pero nanay, ang pagpapatingin sa amin, napakamahal niyan. Anak ko kayo, hindi ko alintana ang halaga, gagalingin ko kayo. Bukod pa riyan, gusto kong makita kayong lahat na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Nanay, ikaw ang pinakamabuti. Maayos ang iyong panganay na anak na lalaki at bunso na anak na babae. Wala namang malubhang problema. Magreseta ako ng gamot para tulungan silang gumaling. Tungkol naman sa iyong pangalawang anak na lalaki, mas malala ang kanyang kalagayan. Doktor, kahit anong gawin, handa akong gumastos ng kahit ano para mapagaling ang anak ko. Hindi ito usapin ng pera. Ang kaso lang, sa aking kakayahan, hindi ko pa rin kayang gamutin ang kanyang sakit sa puso. Magreseta ako ng gamot para pabagalin ang paglala nito. Hindi naman magaling ang mga gamutan noon para mapagaling si Ben. Kahit sa modernong panahon, kailangan niya ng operasyon. Mga bagay lang ang meron sa tindahan ng sistema. Hindi ito makakapag-operasyon. Umuwi ka na at dalhin ang gamot na ito. Inumin mo ito ng tama sa oras. Gagaling ka ng natural. Tungkol naman sa pangalawang anak, sa tadhana na lang natin ito iiwan. Okay lang, nanay. Kung hindi ako gagaling, huwag na lang. Ang pera matitipid ay makakabili ng pagkain para sa lahat. Hindi. Ben, makakahanap ako ng paraan para mapagaling ka. Maniwala ka sa akin. Tama, Ben. Huwag kang sumuko. Naniniwala kami sa'yo ng nakababatang kapatid na babae ko. Gagaling ka. Exacto! Ben, magiging okay ka. Sige. Hi, paano ko gagalingin si Ben? Mga anak, ang daming tao sa kalye ngayon. Mag-ingat kayo, huwag kayong maghihiwalay. Sige. Oy, nanay! Ako, gusto ko maglaro doon. Sige, mag-ingat ka. Sige. Lily. Lily, nasaan na siya? Lily. Lily, paumanhin po. Nakita niyo ba ang isang maliit na batang babae na may 2 tirentas, ganto kataas? Wala. Lily, Nanay, anong nangyari? nawawala ang kapatid mo. Halika na, magmadali tayong bumalik at hanapin siya. Lily, Nakababat ang kapatid! Nakababat ang kapatid! Nakababat ang kapatid! Leo, anong nangyari? Masakit na masakit talaga ang braso ko. Nanay, hindi may galaw ni Leo ang kanyang braso. Tingnan ko. Lily, Tulong! Nakababat ang kapatid! Huliin yung kidnapper! Bitawan mo ang batang yan, o pagsisisihan mo. Huwag ka nang umasa. Lily. Gising. Lily, ang bunsuring anak ni kapatid na Lo ay Lily ang pangalan. Siya kaya ang anak ni kapatid na Lo? Ang babaeng ito, si Evelyn kaya ito? Hindi naman siguro, dapat may ganoong pagkakataon sa mundo. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Salamat po, Ginoo. Kung hindi kayo umawat kanina, baka nasaktan ng malubha ang anak ko. Tatakbo ka. Hindi ko inasahang ganon siya kagaling. Si Evelyn ay isang mahina, ordinaryong, babaeng taga-baryo. Imposibleng siya ang babaeng yon. Huli, UR, mga kababayan. Shock points plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Anong lakas ng loob mong hawakan ang mga anak ko? Ang tapang mo. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Patawarin ka.
Managinip ka, ipaliwanag mo na lang sa opisyal. Ako na ang bahala dito. Mahihirapan kayo dahil may mga bata. Palem. Napakabait talaga ng ginoong iyon. Sana lang ay alam ko kung sino siya. Kapag nakita ko ulit siya, sisiguraduhin kong magpapasalamat ng maayos. Kasalanan ko ang nangyari ngayon, kaya napagpasyahan ko na magturo sa inyo ng boxing mula ngayon. Para kahit wala ako, kayang-kaya niyong protektahan ang sarili niyo. Boxing? Panoorin niyong mabuti, mga anak, ganito. Kamusta? Hindi naman masakit talaga. May silbi pala ito. Hindi naman makakasakit ng tao. Pero, nakakapagprotekta pa rin ito. Subukan ko rin. Leo, Ben, Lily. Shock points plus 10, plus 10, plus 10. Anong nangyayari? Bakit nagkakatipon ng lahat sa pintuan ni kapatid na Lo? Pinapalo ulit ni Evelyn ang mga bata. Paumanhin po. Ang galing, Leo. Sige, magsanay tayo ng ilang round. Leo, ayos ka lang ba? Tigil. Siya nga. Siya nga. Ikaw pala, nagmamadali ako nang umalis noon. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo. Hindi ko alam na taga ritong baryo ka rin pala. Ako si Evelyn. At ikaw ay... Ako si Lucas. Ako ay iyong asawa. Lucas. Bumalik na ang pangalawang anak ng pamilyang Lu. Hindi ba't namatay siya sa labanan? Eksakto, naalala ko, puno ng peklat ang mukha ni Lucas. Ang mukha mo ay napakalinis. Paano mo mapapatunayan yan? Buti na lang at may batong jade na palawit ako ni Lucas. Ito ang batong jade na palawit na suot ko mula pagkabata. Ang mga peklat sa mukha ko, pinagamot ko ang mga iyon. Mga anak, tingnan ninyo kung tunay ito. Tunay to. Tatay, sa wakas ay nakabalik ka na. Akala namin ay patay ka na. Kaya si Lucas nga pala talaga siya. Hindi siya patay. Siya talaga si Lucas. Buhay siya. Iyon lang ay dahilan para matapos ang misyon ko. Isang kwentong pantekip para malito ang mga tao. Si Lucas nga talaga. Buhay ka. Salamat sa langit. Lucas, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Sa mga batang ito, tingnan mo kung gaano sila kalala ang sinaktan niya. Noong araw na iyon sa kalye, mukhang totoo ang samahan niya sa mga bata. Baka may hindi pagkakaunawaan. Hindi kami sinaktan ni nanay at tatay. Tinuturuan niya kami kung paano mag-boxing para sa pagtatanggol sa sarili. Ang batang ito ay palaging matatag at may sentido komon. Para ipagtanggol niya ng ganoon si Evelyn. Siguro may iba pang kwento. Boxing, kailan pa naging mabait ang puso ni Evelyn para turuan pa niya ang mga bata? Wow, ang gwapo talaga ni Lucas. At malakas ang kanyang sentido ng hustisya. Eksakto sa gusto ko. Pero siya pa rin, pagkatapos ng lahat, ang asawa ng orihinal na may-ari, at wala akong nararamdaman para sa kanya. Kaysa mapilitang magsama, dapat na lang tayong magkahiwalay ng landas ngayon. Lucas. Hindi pa tayo nagtagal na mag-asawa, bago ka umalis para sa digmaan. Sa lahat ng mga taong ito, kami ng mga bata ay nakaya naming mag-isa. Wala kaming nararamdaman para sa isa't isa, magdiborsyo na lang tayo. Diborsyo? Diborsyo. Nababaliw na ba si Evelyn? Kakabalik lang ng asawa niya, at gusto na niyang makipagdiborsyo. Si Lucas at ang mga taga-baryo. Shock points plus 10, plus 10, plus 10. Nanay, maghihiwalay na ba kayo ni tatay? Gusto kong manatili sa'yo. Nanay, gusto ko ring manatili sa iyo. Nanay, gusto ko ring manatili sa iyo. Ang S-sweet ng mga bata. Nagbunga ang lahat ng pagsisikap ko. Gusto niya talagang makipagdiborsyo sa akin? Ang mga batang yun, ayaw na ayaw siyang iwan kahit anong mangyari. May kakaiba talaga rito. Mananatili ako at aking masisiguro kung talagang mabuti si Evelyn. Sa mga bata, pagkatapos maghihintay ako kay Liam at sa kanyang mga tauhan na dumating. At wakasan ng mga matatandang hanggal na yon. Evelyn, nagkamali ako ng husto. Ngayong nakabalik na ako, isinusumpa ko, babawi ako sa inyong lahat. Huwag na tayong magdiborsyo, pakiusap. Matapos kong makita kung paano niya iniligtas si Lily, sa bayan. Masasabi kong mabuti siyang tao. Siya nga pala, siya ang kanilang tunay na ama. Hindi ko maaagaw sa kanila ang pagkakataong magkaroon ng ama. Sige na nga. Isa muna nating itabi ang usapang diborsyo. Maaari kang manatili. Salamat sa pag-unawa, mahal ko. Anak, uwi na si tatay.
Mula ngayon, aking poprotektahan. Kayo at ang inyong nanay. Ang galing! Magkasama na muli ang ating pamilya! May problema, malaking problema. Ang itim na oso mula sa likod ng burol ay nanggugulo na naman. Malapit na tayong mag-ani. Kapag nariyan ang hayop na yon, ano ang gagawin natin? Tara na. Isang itim na oso. Hindi ko hahayaang saktan nito ang mga bata. Leo, bantayan mo ang kapatid mo. Pupunta ako sa pasukan ng baryo. Sasama ako sa'yo. Magbabantayan tayo. Sige, tara na. Punong, sasama ako sa inyo upang manghuli ng oso. Ano ba? Anong ginagawa ng isang babae? Sa ganito, malupit ang osong yun. Kami pa ang mahihirapang iligtas ka. Oo nga, Lo. Kontrolin mo ang iyong asawa. Huwag mo siyang hayaang magkagulo rito. Nakita ko na ang kaya niyang gawin. Ang galing nga. Punong Lo. Magaling siya, si Evelyn. Baka sakaling makatulong siya. Kahit na magiging mapanganib ang mga bagay. Ako ang bahala sa kaligtasan niya, kaya hayaan mo na siyang sumama. Talaga. Ganoon ba kagaling siya? Hindi masama, Lucas. Tingnan mo, ipinagtatanggol mo ako. Sa ngayon, wala talaga akong makitang mali sa asawa ko. Punong, kung hindi ka nagtitiwala sa akin, paligsahan namin ni Ginoong Jow. Kung ako ang matalo, hindi na ako sasama. Kung ako ang manalo, hahayaan mo akong sumama. Ang tigas ng ulo mo, bakit ayaw mong makinig, kung gusto mong mapahiya? Sige, paligsahan kita. Si Zhao ang pinakamagaling na mamamana sa amin na yon. Ang lakas ng loob ni Evelyn. Nahaminin si Zhao. Nakakatawa. Kung gayon, panoorin ninyong mabuti. At tingnan kung paano ako mananalo. Lucas, sa palagay mo ba ay mananalo ako? Nakita ko na ang kaya mong gawin. Alam kong mananalo ka. May panak at tao dyan. Ang sino mang makapana, sa puso ng panak at tao, ang siyang panalo. Ako ang mauuna. Talagang si Jow, ang pinakamagaling na mamamana sa nayon. Talagang matatalo si Evelyn. Evelyn, sumuko ka na, hindi ka katapat ni Zhao. Sigurado akong hindi mo alam kung paano tumira ng pana ng maayos. Punong, gusto kong pamanang nakapiring. Punong Lo, gusto kong mamana ng nakapiring. Pagpana ng nakapiring? Haha, binibini. Ni hindi mo matamaan ang target kahit nakadilat. Lalo na ng nakapiring. Ang payo ko sa'yo ay umuwi ka na lang. Evelyn, sigurado ka ba sa pagpapana ng nakapiring? Sure ako. Evelyn, talaga bang mamamana ka ng nakapiring? Mamamana ako ng nakapiring. Huwag kang mag-alala, tiyak na tatamaan ko yun. Kaya talaga niyang tamaan? Ganito kagaling ang kanyang pagpapana, nakatama siya sa target kahit nakapiring. Talagang mali ang pagtingin ko sa kanya. Lucas, mga shock point ng mga taga-baryo. Dagdag 10, dagdag 10, dagdag 10, dagdag 10. Evelyn, ang galing ng pagbaril mo. Wala talaga akong laban sa'yo. Kung ganun, maaari ba akong sumama sa inyo, paakyat ng bundok? Oo, syempre, sa pagkakataong ito, dahil kasama ka na, tiyak na mapapatay natin ang itim na osong iyon. Tigil, mag-ingat kayong lahat, baka malapit na ang itim na oso. Lahat, pumilag, huwag ninyong hayaang may masaktan. Ngayon na, gawin na ninyo. Ngayon, gawin mo na. Nakuha, tama ang tira. Ang bilis kumilos ni Evelyn. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Kung hindi, patay na sana kami. Ginoong Zhao, mga taga-baryo. Shock points. Positibo 1-0, positibo 1-0, positibo 1-0, positibo 1-0. Ginagawa ko lang ang dapat. Mukhang maraming hayop sa mga likod na burol na ito. Magmanman pa tayo ng kaunti. Hamuli pa tayo ng ilan para ipamahagi sa lahat. Mabuti. Tara na. Nag-aalala ako sa kanya, pero mukhang minaliit ko siya. Ngayong araw, hindi lang natin naalis ang itim na osong iyon. Nakahuli pa tayo ng mga kambing sa bundok. Matabang kambing na ganito.
Perpekto para sa hotpot. Ano sa tingin ninyo kung mag-hotpot tayo ngayong gabi? Hotpot? Nanay, ano ang hotpot? Malalaman mo kapag nagawa ko na. Pupunta na ako sa kusina. At huwag kayong susunod sa akin. Natitirang shock points, 6,000. Perpekto. Ngayon, makakapagluto na tayo ng hotpot. Ito na ba ang hotpot? Ang kakaiba naman ng hitsura ng palayok na ito. Bakit siya mambahagi nito? At ang ketchup na ito, parang putik ang itsura. Pwede ba nating kainin ito? Ito ay tinatawag na siyam na grid na palayok. Bawat isa sa mga bahaging ito ay may kanya-kanyang natatanging lasa. At ito naman, ang sausawan. Isawsaw mo ang karne dito. Ang sarap. Pero kung iisang palayok lang ang pinaglutuan, paano nakakaiba ang lasa? Malalaman mo kapag natikman mo na. Ganito. Ang sarap. Dapat nyo ring subukan. Yung kalna dito, lasang kamatis. Sa akin, maanghang at nananakit ang dila. Kaya talagang kayang magluto ng siyam na magkakaibang lasa sa isang palayok? Ben at Leo, shock points positibo 1-0, positibo 1-0. Ang galing ng sausawan na ito! Lily, shock points positibo 1-0. HMM. Ako ang nakababatang kapatid na lalaki ng kamahalan. Ipinagmamalaki kong natikman ko na ang napakaraming masasarap na pagkain sa buong bansa, pero wala pa akong natitikman na ganito kabago. Ano? Masarap. Lucas, shock points +10. Kung masarap naman pala, ano pang ginagawa nyo dyan? Kain na. Pinaghirapan niya ang lahat ng ito para sa mga bata, para makagawa ng lahat ng masasarap na pagkain. Mukhang mali ako sa kanya. Kumuha ka pa. Ikaw din, kumain ka na. Ang pagkakamali niya sa akin ay dapat nabawasan na ng kaunti, di ba? Ang mga tao noon ay tiyak na hindi kailanman nakakain ng ganito kagandang hotpot. Bakit hindi ako magtayo ng restaurant ng hotpot? Ano sa palagay mo? Paano kung magtayo tayo ng restaurant ng hotpot? Restauranting hotpot? Pwede tayong manggasaw sa bundok at ang mga nahuli nating hayop ay pwedeng gamitin sa restaurant. Sa ganoon, pwede nating ipatikim sa iba ang hotpot at ang pamilya natin ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na kita. Nanay, napakagandang ideya yan. Sang-ayon ako. Nanay, kasama rin ako. Sumasang-ayon ako. Dahil lahat ay sumasang-ayon, simulan na natin agad. Bukas na tayo maghanda. Naghahanda na para magbukas. I-shield mo ako. Nakasuot ako ng bagong damit. Baka madumihan. Ngayon, nakita ko, ang ibang panig niya. At ang cute-cute pala niya. Mga kababaryo, ipinahahayag ko na ang Hotpot Tower ay opisyal nang nagbubukas. Hotpot Tower? Anong klaseng tindahan yan? Anong klaseng tindahan itong Hotpot Tower? Kukuha ka ng mananipis na hiwa ng karne, isawsaw mo sa palayok, tapos isawsaw sa espesyal na sausawan. Mabango at mainit sa pakiramdam. Ang paraan ng pagkain na ito, hindi ko pa yan narinig dati. Subukan ko nga. Tara po, dito po. Dito po. Hindi ko alam na napakagaling mo pala. Sa ganito kaikling panahon, naayos mo na ang buong tindahan, ng maayos at malinis. Masyado kang mapagpuri, Evelyn. Buti na lang, tinulungan ako ni Blake sa likod ng mga pangyayari. Kung hindi, talagang maliligaw ako. Waiter, pwede na kaming umorder.
Opo, Ginu. Mayroon kaming palayok na may 9 na bahagi at ang hati na palayok. Ano po ang gusto ninyo? Ano ang hati na palayok? Ang hati na palayok ay isang palayok na nahati sa 2 seksyon para magkaroon ka ng 2 magkaibang sabaw ng sabay. Ang palayok na may 9 na bahagi, tulad ng pangalan nito, ay nagbibigay sa'yo ng 9 na magkakaibang sabaw. Nakikita mo? Parang yung nasa banda roon. Mayroon bang palayok na ganoon kagaling? Nakakakuha si Old Hu ng 10 shop points. Hindi pa ako nakakatikim ng 9 na magkakaibang lasa ng sabay-sabay. Bigyan mo ako ng palayok na may 9 na bahagi. Sige po, ihahanda ko na po. Boss, paano ginagawa ang sausawan na ito? Tulungan kita diyan. Table isa. Isang order ng mutton roast. Isang order ng manok. Heto na po, Gino. Enjoy! Hindi ko inakalang ang muton ay ganito kasarap. Ang sarap naman nito. Talagang napakasarap. Matandahu. Matandahu. Shock points, +10, +10. Mukhang ang modernong hotpot ay talagang nakakagulat sa mga tao mula sa sinaunang panahon, at hindi lang konti. Talagang hindi ko alam kung paano nag-iisip ang kanyang isipan ng mga ganitong kahangahangang ideya. Evelyn, ang galing mo. Ang dami mong naisip ng mga bagong ideya. Ito ay simula pa lamang. Marami pang bagay ang hindi mo pa alam tungkol sa akin. Kung ganon, mula ngayon, aasa ako sa iyong patnubay, aking ginang. Ang lalaking ito, kapag siya'y ngumiti, ay talagang napakagwapo. Narito na ang sandali ng katotohanan. Wow! Leo, Ben, Lily, Lucas. Shock points, +10, +10, +10, +10. Oras na para bilangin ang pera. Bilangin natin. Wow, nanay! Ngayong araw ay nakakuha tayo ng kabuuang 67,600 piso. Ganito kalaki ang nakuha natin sa loob lamang ng isang araw. Nanay, magiging mayaman na tayo. Ito ang resulta ng pagsisikap ng ating buong pamilya. Evelyn, pasensya na. Ako ang nakinig sa mga chismis at inisip na inaabuso mo ang mga bata. Lahat ng iyong ginawa, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Makitid ang pag-iisip ko. Humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang. Pamilya tayo. Mabuti na rin na naayos natin ang lahat. Mula ngayon, magtulungan tayo at gawing mas mabuti ang ating buhay. Sige. Nanay, narinig ko nagbukas si Evelyn ng restaurant ng hotpot sa bayan. Ang lakas ng kita niya, siguradong yumaman na siya. Ang masamang babaeng iyon, tayo'y lubog sa utang. Samantalang siya ay naghahari-harian. Ano ba ang lakas ng loob niya? Huwag kang mag-alala, nanay. Bukas, pupuntahan ko siya't gagawa ng gulo. Hindi magtatagal ang negosyo niya. Evelyn, lumabas ka riyan. Ang restaurant mong hotpot ay makakapatay ng tao. May problema nga kaya? Marami lang akong kinain. Tingnan mo siya, galit na galit, parang totoo naman. Tapos na ako kumain. Umalis na tayo dito. Tara na, tara na. Evelyn, tingnan natin kung paano mo pa ito patatakbuhin. Hoy, sandali. Teka muna, kayong lahat, huwag muna kayong umalis. Maupo muna kayo. Mandy, ano ba ang ibig mong sabihin? Evelyn, ikaw ay isang panganib. Ang anak kong babae ay kumain ng iyong hotpot. At ngayon siya ay nagsusuka at nagtatay. Dapat may paliwanag ka sa akin. Kaya kailan nga ba kayo kumain ng hotpot at ano ang kinain ninyo? Kanina lang. Dinala ko ang anak ko para kumain ng hotpot mo. Paglabas pa lang namin, nagsimula ng sumuka si Snow. Paulit-ulit na nagrereklamo ng sakit ng tiyan. Mabuti pa'y magbigay ka ng kasagutan. O kaya i-report kita sa mga otoridad. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat na ito'y isang panloloko. Nanay, masakit talaga ang tiyan ko. Kawawang anak ko, kung may mangyari sa iyo, paano na ako mabubuhay? Kung may mangyari man sa iyo, paano na ako mabubuhay? Pagkatapos ng ganito, sino pa ang maglalakas loob na kumain sa kanilang restaurant ng hotpot? Magbayad kayo. May utang sa amin ang restaurang manloloko na ito. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Handa si Mandy. Evelyn, may utang ka sa amin ng pagpapaliwanag. Sino pa ang may lakas ng loob na manggulo? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ako na palagi ang nagpoprotekta sa iba.
Ngayong pagkakataon, may isang taong yamakap sa akin para protektahan ako. Ayos lang ako. Nag-alala ka sa akin. Asawa kita, syempre, nag-alala ako. Mabuti na lang at hindi ka nasaktan. Noong nasa gang pa ako, kahit na malubha ang aking mga sugat, walang nagmalasakit. Pero ngayon, kahit na wala akong anumang pinsala, may isang taong ganito, ang pag-aalala at pagmamalasakit sa akin. Ang sarap, sa pakiramdam. Ethan, kailangan mong kontrolin si Evelyn. Ang kanyang restoran ng hotpot ay may mga sangkap na kahinahinala. Pwede naman i-report sa mga autoridad. Pero bago dumating ang mga opisyal, pa-check muna natin kay doktor ang kalagayan ni Snow. Kung ang hotpot nga ang may kasalanan, amin ang buong pananagutan. Pero kung may sadyang nanggugulo, hindi sila makakalusot. Makatwiran, pa-check muna natin sa doktor. Hindi na kailangan masyadong abala ang doktor. Ganito na lang, Evelyn, bayaran mo na lang ako ng 100,000 piso. At quits na tayo. Kitang-kita sa mukha mo ang iyong panloloko. Hintayin mong ilantad kita. Snow. Yung libreng malutong na baboy mula sa tindahan. Masarap ba? Masarap. Kasuklam-suklam, nakatadiri! TSK. Ang tindahan namin ay wala namang malutong na baboy. Wala yun sa menu namin. Tsaka, hindi ba't nandito kayo para kumain ng hotpot? Paano nyo hindi man lang alam kung ano ang libreng nakuha nyo? Magloloko ka sa anak ko. Sumumpa ka, nanalasan ka ng hotpot ko. Kaya kailangan kong linawin ang kwento, di ba? So sila, ay hindi man lang kinain ng hotpot, pumunta sila para maningil sa may-ari. Nagdala pa ng bata para magpanggap, ang itim naman ng puso nila. Anong klaseng ina iyan? Ganyan ba ang pagpapalaki ng bata? Mamay? Walang kwentang pasaway. CJ, malaking pagkakamali lang ang lahat. Kung ganoon lang, aalis na kami. Hinto dyan. Hindi masama, matalas ang mata. Ano? Ano pa ang gusto mo? Ginulo mo ang negosyo ko, nawalan ako ng mga customer. Nasira ang reputasyon ng tindahan ko. At sa tingin mo'y isang mahinang, pagkakamali lang ang makakapag-ayos niyan. Mandy, ngayong lumabas na ang katotohanan, sinadya mong pinagbintangan si Evelyn. May utang kang paliwanag sa kanya, o kaya'y dadalhin natin ito sa mga autoridad. Huwag kayong pumunta sa mga otoridad. Ano ang gusto mo? Bayad pinsala. Magbabayad ka sa akin ng 20,000 piso. Lumalampas ka na. Ayaw mong magbayad. E di dadalhin na lang natin ito sa mga autoridad. Magbayad ka. Iyon na lang. Umalis na tayo. Paumanhin sa pagkatakot sa inyong lahat, para mabayaran ko kayo. Ngayong araw, ang lahat ng customer sa tindahan ay makakakuha ng 30% diskwento. Ayos. Napakagaling. Naway lalong umunlad ang negosyo ninyo, boss? Siya lang ang nagtayo ng lahat ng ito. Talagang kahanga-hanga. Mahirap talagang, hindi mahulugan ng mattress. Lucas. Anong iniisip mo? Wala. Kakaiba ka. Dapat kong hanapin ng tamang pagkakataon. Para sabihin sa kanya kung sino ako talaga. Hindi ko na ito kayang ituloy. Ang pagpapanggap bilang si kapatid na Lo, at paglapit sa kanya. Hindi patas sa kanya. Hindi talaga tama. Nanay at tatay, may masama. Inatake si Ben. Ben, anong nangyayari? Ben, gumising ka. Ben. Kumusta ang pakiramdam mo? Nako, sumasakit ang puso ni Ben. Nanay, tatay, ako ba ay mamamatay na? Hindi ka mamamatay. Mayroon akong mabilis na gamot sa puso. Nanay, ano tong maliit na bote? Pwede ba itong gamutin ang sakit ni Ben? Ito ay mabilis na gamot sa puso. Mabilis nitong makokontrol ang sakit sa puso. Isang tableta lang, gagaling ka agad. Nanay, di bigay mo na kay Ben na yon. Hindi na siya makakapagtagal pa. Nanay, nawala ang sakit. Ang galing! Leo, Ben! Lily,
Lucas, dagdag na 10 shock points. Ben, huwag kang mag-alala. Gagaling ka, pangako ko yan. Ang sakit sa puso ni Ben ay congenital. Walang ordinaryong doktor ang makakagamot niyan. Ang tanging pag-asa natin ngayon ay pumunta sa mansyon ng banal na manggagamot at makiusap sa banal na manggagamot na tumulong. Eh di pumunta na tayo ngayon. Pero ang mansyon ng banal na manggagamot ay protektado ng isang harang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok kahit na may titulo akong prinsipe. Hindi ko basta mababali ang kanilang mga patakaran. Anak ko si Ben. Ano man ang kailangan gawin, kailangan ko siyang iligtas. Hindi ako nakatayo lang dito, at pinapanood siyang mamatay. Sige. Sige, kaya tayo ay aalis kaagad. Mansyon ng banal na manggagamot. Ang tagal ko nang kumakatok, bakit walang sumasagot? 538. 761. Teka, hindi naman siguro. Morse code, di ba? Anong code? Anong kabayo? Sa pinanggalingan ko, ito ay. Sa mga alam mo, mahirap ipaliwanag. Bumukas ang pinto, binasa mo talaga ang harang. 10 shock points mula kay Lucas. Huwag masyadong humanga. Hanapin natin ang banal na manggagamot. Bilisin mo. Senior, ikaw siguro ang banal na manggagamot. Oh, siya nga. Ang harang sa paligid ng aking mansyon ay hindi basta-basta nababali ng kahit sino. Hindi ko inaasahan na makakapasok kayo. Senior, may sakit sa puso ang anak ko. Isa kang dalubhasang manggagamot. Pakiusap, nakikiusap ako. Iligtas mo siya. Banal na manggagamot. Kung maliligtas mo ang anak ko, sabihin mo ang presyo. Ang pagtulong sa inyo ay hindi problema. Gayunpaman, kamakailan lang ay nag-aaral ako ng isang halamang tinatawag na Starfall Herb. Kung makukuha ninyo ito, para sa akin. Saka ko siya ililigtas, ang Starfall Herb. Tumutubo ito sa matatarik na bangin. At kailangan ng 10,000 taon para mamulaklak. Humihingi ka ng imposible, o kaya, sumuko ka na lang. Meron siguro yun sa sistema. Titingin ako. Ikaw muna ang mag-alaga kay Ben. Babalik ako agad. Sige. Paano nangyaring wala rito? Imposible yun. Tracking spell 3,000 shock points. Kayang hanapin ang kahit ano sa mundo. Tracking spell. Dito na. Tiyak na mahahanap ko ang Starfall Herb. 4,000 shock points na lang ang natitira. Doon. Nasaan na siya? Bakit ang tagal niya? Ben. Dito ka lang. Hahanapin ko ang nanay mo. Oo. Sa wakas, nahuli ko ang Starfall Herb. Ay. Ay, salamat. Nahuli kita. Anong ginagawa mo rito? Nag-alala ako. Kaya hinanap kita. Akala ko sandali, mawawala na kita. Huwag kang matakot. Nandito ako. Mula ngayon kung may peligro. Tawagan mo ako, ha? Sabay natin tong haharapin. Sige. Gagawin ko. Sa susunod, pangako. Ang banal na manggagamot. Tingnan. Nahanap ko ang Starfall Herb. Hindi ka panipaniwala, ito nga ang Starfall Herb.
Minsan lang ito namumulaklak sa loob ng 10,000 taon, sa gilid ng isang matarik na bangin, ang malamat na starfall herb. Akala ko ba talaga, nakita mo ito? Sistema, ang banal na manggagamot, panandang pandagdag 10 shock points. Ang banal na manggagamot, tungkol sa starfall herb. Nakita namin ito, ang kalagayan ng anak ko, dahil tinulungan mo ako, na mahanap ang starfall herb. Tinupad mo ang pangako mo, kaya tutuperin ko rin ang sa akin. Tutulungan kita. Bilasin mo, ihiga mo siya. Hayaan mo akong tignan. Salamat, ang banal na manggagamot. Ang banal na manggagamot. Kumusta na ang anak ko? Ayos na siya ngayon. Magre-reseta ako ng gamot. Painumin mo siya nito sa loob ng 3 buwan. At gagaling na siya ng tuluyan. Oh, salamat sa langit. Salamat sa langit. Salamat po, ang banal na manggagamot. Ben, anak ko, gagaling ka na. Nanay at tatay! Ben, kapatid! Bumalik ka na! Ben, ang sakit mo. Kumadaling na ba? 3 buwan pa ng gamot na ito at gagaling na ako ng tuluyan. Ang galing naman! Hindi na muling tatamaan si Ben. Ang pamilya natin, magkakasama na tayo magpakailanman. Ang pamilya natin. Hindi na tayo magkakalayo. Nanay, bakit hindi tayo magbubukas ng tindahan na yon? May tagutom tayo ngayon. Ginagastos ng mga tao ang huli nilang pera sa pagkain sa mga araw na ito. Wala na silang ekstrang pera para pumunta sa restaurant ng hotpot. Kaya kailangan kong isara ang tindahan. Ah, sige. Naintindihan ko na. Dinang Wu. Anong nangyayari? Ay nako. Dahil lang ito sa tagutom na ito na nararanasan natin. Walang pera para sa pagkain. Namamatay sa gutom. Kahit anong panahon. Palaging ang mga karaniwang tao. Ang pinakahirap, ang mayayaman ay nabubuhay ng marangya. Samantalang ang mahihirap ay nahihirapang maghain ng pagkain sa mesa. Nasa tabi ko ang sistema, kaya ang mga taon ng tagutom na ito ay hindi problema para sa akin. Pero para sa mga taga-baryo. Ngayon, ang mga karaniwang tao ay walang sapat na makain. At ang mga autoridad ay walang ginagawa. Mukhang mahirap siyang lapitan, pero sino ang mag-aakala na talagang nagmamalasakit siya sa mga tao? Iyon ang lalaking tinitingnan ko. Sa dami ng tao, paano kayang pamamahalaan ng mga autoridad? Iyon ay tadhana na lang. Say. Ang ating mga kababayan ay tumulong lahat na magbantay sa mga bata sa bahay. Gusto ko rin silang tulungan. Lucas, gusto ko silang tulungan. Sige, kasama kita. Gusto naming tumulong. Sige. Kaya mamaya, akyat tayo sa bundok at tingnan natin kung anong klaseng pagkain ang mahahanap natin sa mga burol. Sige. Lahat, maghiwa-hiwalay at maghanap. Pero mag-ingat kayo. Sige, pupunta ako roon para magsiyasat. Sige. Hindi ba si Evelyn iyan? Ano nang ginagawa niya ng palihim? Doon. Ang mga dahon na ito. Parang pamilyar. Patatas ito. Pero ang mga dahon ay hindi mukhang yung mga naaalala ko. Siguro ibang uri ito mula sa ibang lugar. Hindi ito kilala ng mga tao noon. At saka, nakakalason ang mga dahon. Kaya hindi nila susubukan na kainin to. Ang patatas, tumutubo parang damo. At napakataas ng ani. Tingnan mo ang lupaing ito, kung itatanim lahat ito ng patatas. Aabot sa daan-daang ektarya. Kung gayon, hindi na mag-aalala ang mga taga-baryo na magutom. Kailangan kong kumuha at subukan ito. Ano ba talaga ito? Pwede ba itong kainin? Bahala na. Kukunin ko na lang ito.
Nanay, ano ito? Hindi ako sigurado, anak. Pero sabi ni Evelyn ay pwedeng kainin. Gusto mong subukan? Nanay! Masarap! Subukan mo, nanay. Hoy, Snow, ano nang nangyari? May problema kaya ito? Snow, ayos ka lang ba? Kainis yung Evelyn na yan. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Hindi mo ito palalampasin. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng pansit patatas. Nagkataon lang ngayon, nakahukay ako ng maraming patatas. Nakita ko pa ang arena ng patatas. Ngayon, makakakain na tayo ng pansit patatas. Ito ang pansit patatas na ginawa ko. Oo, gawa sa patatas. Sige, tikman mo. Patatas? Ano yun? HMM. Ang patatas ay isang bagay na pwedeng kainin, at masarap talaga ito. Sige, tikman mo. Ang sarap! Nanay, lagi mo nagagawa ang mga kakaiba ngunit masarap na bagay. Kasi naman. Mayroon akong ang sistema. Syempre, kasi, ang galing-galing ni nanay. Pinakamagaling si nanay! Puno ka ng sorpresa. Lagi kang may mga ideyang hindi ko naiisip. Alam mo naman kung sino ang kausap mo. Kaya, itong mga patatas, kanina ko ito hinukay, sa bundok, mga libu-libong libra nito. Sapat para makakain ang mga tao ng matagal. Heto, Ito ay... Teka, huwag mong kainin yan. Ang bagay na ito, nakita ko na ito sa labanan noon. May mga sundalo na nakakita nito, at iniharap ito. HMM. Sa aking general. Inutos ng general na suriin ito. Ang naging conclusion ay nakakalason ito, hindi ligtas kainin. Ano? Nakakalason? May lason yan. Nakalalason yan! E di itapon na natin! hala, huwag niyo itapon. Tama kayo, ang mga patatas na tumubo ay talagang may lason. Pero itong mga ito, lahat yan ay pinili ko, ligtas kainin yan. Tsaka, hinding-hindi kayo pakakainin ni nanay ng anumang nakalalason. Naniniwala ako kay nanay. Hindi niya ako sasaktan. Ito raw ang tawag sa bagay na ito, patatas. Paano mo nalaman yan? At paano ito lutuin? Kasi. May matandang lalaki sa baryo na nagkwento sa akin tungkol dito. Basta, ligtas kayong kumain ito nang walang alinlangan. Sinisiguro ko, ligtas at hindi makakasama ito. HMM. Ganun ba? Evelyn, lumabas ka riyan ngayon din. Boses yan ni Mandy. Anong ginagawa niya rito? Mandy, anong ginagawa mo sa bahay ko? Evelyn, ang kapal ng mukha mong magtanong. Ito ba ang tinatawag mong nakakain na pagkain? Kinain ito ni Snow. Ngayon nagsusukat nagtatae na siya. Ano nang balak mo? Tingnan nyo, mga tao. Itong si Evelyn ay tunay na masama. Nilinlang niya ako para kainin. Ang nakalalasong bagay na ito. At higit pa riyan. Sinabihan pa niya ang lahat na maghukay nito sa bundok. Hindi ba't gusto lang niyang patayin tayong lahat? Ano? Ganon ka bangi si Evelyn? Grabe naman yan, kung hindi dahil kay Mandy, nabiktima na sana kami ng panloloko mo. Mandy, paulit-ulit mong sinasabi na gusto ka raw saktan ni Evelyn. Pero may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, paninirang puri lang yan. Huwag kang magtaka kung kailangan kitang iwasan. Ethan, magkakapamilya tayo. Bakit ba lagi kang kumakampi sa isang dayuhan tulad ni Evelyn? Hindi siya dayuhan. Asawa ko siya. Mas mabuti pang, magpakita ka ng respeto. Ako na ang bahala rito. Mga kababayan, tumahimik kayo at makinig sa akin. Kumain kayo ng patatas na tumubo, kaya naman nalasan kayo. Tingnan ninyong mabuti, mga kababayan. Ang bagay na ito ay tinatawag na patatas. Patatas din ang tawag dito. Kung ihahanda ng maayos, maaari itong kainin. Hindi kayo malalason. Puno ng mga ito ang likuran ng bundok. Libu-libong ektarya. Siguro, kung maaari nating hukayin ang mga ito para makain ng lahat, hindi na natin kailangang mag-alala na may mamamatay sa gutom sa ating baryo. Talaga? May ganoon talagang bagay? Kung totoo ito, naligtas ang ating baryo, Lou. Wala nang takot sa gutom. Ang galing naman. Nailigtas tayo.
Huwag kayong malinlang niya. Ang Snow ko ay kumain ng mismong bagay na ito at nagsimulang sumuka at magtatay. Ang bagay na ito ay talagang hindi makakain. Hindi nagsisinungaling si Evelyn. Ang bagay na ito ay talagang nakakain. Noong bata pa ako, nakapaglakbay ako sa malalayong lugar at nakita ko ito. Hindi ko lang inakala. Na meron din pala sa ating Baryolu. Talagang pinagpala ng langit ang ating Baryolu. Pero hindi basta-basta makakain ng patatas. Kung hindi, malalason kayo. Tapos na ang usapan, maraming napuntahan si Ginoong Lu. Kung nakita raw niya ito, tama ang sinasabi ni Evelyn. Ang galing. Talagang napakagaling. Pero paano natin malalaman? Kung ito ay nakakalason o hindi, wala talaga kaming ideya kung paano makikilala ang mga nakalalason sa mga ligtas. Eksakto. Nakikita nyo ba ang mga itong may usbong? Nakalalason ang mga iyon, at huwag ninyong kakainin ang balat. Ang mga berde ay bawal din. Pinakamahalaga, dapat lutuing mabuti ang mga ito, o siguradong magkakasakit kayo. Leo, kunin mo ang pansit patatas na ginawa ni nanay. Sige. Salamat, Leo. Ito ang pansit patatas na ginawa ko, mula sa patatas. Sino ang gustong sumubok? Ako. Naniniwala ako kay Evelyn. Ang sarap. Sino ang mag-aakalang ang patatas? Ay maaaring iluto sa maraming paraan. Ang patatas ay maaaring iluto sa napakaraming paraan. Pakuluan, iprito, o durugin at haluin sa kanin. Ang daming paraan. Ang patatas na ito ay isang himala. Isang himala. Punong Lu, bigyan mo ng 10. Isang perpektong 10. Evelyn, sabihin mo sa akin, bilasan mo, saan sa bundok ang mga patatas na ito para makapag-ipon ako ng mga taga-baryo para hukayin ang mga ito. Nasa likod ng kakahuyan sa bundok. Sasama ako sa iyo sa sandali. Ipapakita ko sa iyo ang daan. Mabuti. Napakaganda, mga kababayan. Lahat, magmadali kayong umuwi ngayon. Kunin ang inyong mga kasangkapan. Lahat tayo ay aakyat sa bundok para maghukay ng patatas. Mabuti. Evelyn, hindi ko talaga kayo mapapasalamatan ng husto dahil sa taggutom ngayong taon. Wala na akong maisip na paraan. Buti na lang at natuklasan mo ang mga patatas. Tiyak na maliligtas ang barangay lo. Sige nga, aalis na ako. Ang asawa ko ay talagang iba. Siyempre, ano sa palagay mo ako? Evelyn, nagpapakitang gilas ka talaga. Hindi mo pa ako nakikita sa huli. Ano? Libo-libong libra ng patatas na nakakain. Sigurado ka ba? Totoo ang bawat salita ko. Ang mahistrado, mahina ang ani ngayong taon. Kulang na kulang ang pagkain sa lahat ng dako. Kung iulat ninyo, ang pagkakatuklas ng bagong pinagkukunan ng pagkain sa imperial na korte, tiyak na malaking merito ang makakamit ninyo. Totoo nga yan. Hahaha. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin ngayon. Kung ako ay ma-promote, makakakuha ka rin ng bahagi ng gantimpala. Tumayo ka na. Salamat po, Panginoon ko. Dadalhin ko kayo ngayon din para maghukay ng mga patatas. Evelyn, agaw na agaw ang pagkain mula sa iyong mga kamay. Tingnan natin kung paano pa susuportahan sa iyo ang mga taga-baryong iyon. Tingnan ninyo ang mga patatas sa bukid na ito. Siguro ilang libong libra ang dami nito. Makakain tayo ng ilang buwan nang walang problema. Oo, lahat ay dahil kay Evelyn. Panginoon ko, tingnan ninyo. Ito ang kanilang nahukay. Ang dami. Magaling ang ginawa mo. Ako ay gagantimpalaan ka ng husto. Salamat po, Panginoon ko. Subalit, ang mahistrado, maaari po bang makahingi ako ng kaunti? Talagang nagugutom na ang pamilya ko. Walang problema. Bibigyan kita ng 10 libra pagdating ng panahon. Talagang pinapaboran ako ng langit kung ihahandog ko ang mga patatas na ito sa aking mga nakatataas. Promosyon at kayamanan ay nasa paligid na lang. Tumigil kayo dyan. Lahat, itigil ang ginagawa ninyo. Ang mahistrado, maaari ko po bang malaman ang dahilan ng inyong pagdating? Mga lalaki, magsimula na kayong maghukay. Kunin niyo lahat ng patatas na ito at kumpiskahin para sa estado. Hoy, hindi mo pwedeng kunin yan. Huwag kang maglakas loob. Anong karapatan mo para ikumpiska yan? Ikaw pala ang mahistrado. Ang taniman ng patatas na ito ay natuklasan namin, ang mga tao ng barangay lo. Karapatan naming magmay-ari nito. Kaya bakit mo kinukuha para sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magsalita sa kamahalan ng ganyan. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang nagulat sa amin. Mandy, nawawala na ba ang isip mo? Hindi ka masisiyahan. Hanggat hindi kami lahat patay, yan ba yon? Panginoon ko, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa mga walang galang na magsasakang ito. Kunin mo na lang sila. Arestuhin sila. Aray.
Ako ang mahestrado dito, ang lakas ng loob mong tutulan ako, sinisimulan mo ba ang isang pag-aalsa? Kahit na ikaw ang mahistrado, hindi mo pwedeng nakawin ang pagkain ng mga tao ng walang dahilan. Ito ay isang bagay na kailangan kong ihatid sa korte, para sa ikabubuhay ng ating dakilang kaharian ng Veridia. Gusto mo bang talagang tutulan ang imperial na korte? Ito ba ay talagang para sa ikabubuhay ng Veridia? O para lang mapuno ang sarili mong bulsa? Alam mo ang katotohanan. Walang galang na magsasaka, saan ka galing? Ang lakas ng loob mong tawagin ako ng ganyan. Panginoon ko, ito si Ethan. Hindi siya nag-iisip ng maayos. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ngayon ka lang nagsalita ng may katuturan. Mga gwardya, dalhin niyo ang walang galang na magsasakang ito, na nangahas na sumuway sa kanyang mga nakatataas. Kung gusto mong kunin siya, kailangan mong daanan muna ako. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang dalhin. Mahistrado, nakikilala mo ba ang token na ito? Iiyan ang prinsipe ng Hilaga. Pamilyar ka ba sa token na ito? Ito ang prinsipe ng Hilaga. Nakikipag-ugnayan ako sa prinsipe ng Hilaga. Ang prinsipe ng Hilaga. Siya talaga ang prinsipe ng Hilaga. Ang prinsipe ng Hilaga, ang asawa ng orihinal na may-ari, maaari bang may nakatagong pagkakakilanlan siya? Paano siya maaaring maging ang prinsipe ng Hilaga? Siya si Ethan. Dito siya lumaki sa baryo. Hindi siya maaaring ang prinsipe ng Hilaga. Tumahimik. Narito ang prinsipe ng Hilaga. Sino ang magpapanggap sa token? Hindi ko alam na narito ang prinsipe ng Hilaga. Walang intensyon na manakit. Patawarin mo ako, prinsipe ng Hilaga. Kamakailan, ang paksayo ni Liam ay sinusuri ako. Kaya hindi ko maipapakita ang aking pagkakakilanlan sa ngayon. Hindi ako ang prinsipe ng Hilaga. Ako ay isang ahente ng prinsipe ng Hilaga. Kaya ikaw pala, aking Panginoon. Patawarin ang aking kamangmangan, hindi kita nakilala. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Aalisin ko sila kaagad at nangangakong hindi na magnanasa sa mga patatas muli. Natatakot ka lang sa aking posisyon. Hindi mo talaga napagtanto na ikaw ay nagkamali. Ako, bilang opisyal na ito, ay hindi magpapakita ng awa. Huwag po, aking Panginoon. Nailigaw ako ng iba. Isang signal flare. Bakit bibigyan siya ng prinsipe ng Hilaga ng signal flare? Sino ba talaga siya? Isang regular na ahente lang ba siya? O siya ang prinsipe ng Hilaga? Kamahalan. Aking Panginoon. Ang lalaking ito sa lupa ay inabuso ang kanyang kapangyarihan bilang mahistrado at gumawa ng gusto niya. Sa liwanag ng araw, ninakawan niya ng pagkain ng mga tao. Dalhin siya palayo. Opo. Aking Panginoon, ako ay inosente, isinusumpa ko. Tumigil. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Ethan, Evelyn, si Mandy ay patuloy na sumusunod sa'yo ng paulit-ulit. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Evelyn. Pamilya pa rin tayo, di ba? Ngayon mo lang naisip na pamilya tayo. Paulit-ulit, sinugod mo ako at ang mga anak ko. At ngayon, para lang makaganti sa akin, isusugal mo ang buhay ng lahat sa baryong ito, nang walang pakialam. Naiintindihan mo ba na ito ay pagkain na negang iligtas ng buhay? Tama. Evelyn, alam kong nagkamali ako. Totoo iyon, pakiusap, patawarin mo na lang ako ngayon. Sinusumpa ko, hindi na ako ulit. Ethan, ako ang kapatid mo. Pakiusap. Kunin siya. Pag-isipan niya sa kulungan ang kanyang ginawa. Kunin siya. Evelyn, babaeng may kamandag ka. Aalis na po ako, Ginoo. Oh, sino ba ito kundi si Lucas? Sino ang mag-aakala sa lahat ng mga taong ito, habang ikaw ay nasa digmaan, ay gagawa ka ng pangalan para sa sarili mo, at naging kanang kamay ka pa ng prinsipe ng Hilaga? Salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Ginagawa ko lang ang parte ko. Sige mga kababayan, maghukay pa kayo ng mga patatas. Sino ka ba talaga? Alam kong hindi ko ito may tatago sa kanya. Alam kong puno ka siguro ng mga tanong ngayon. Ngunit pakiusap, maniwala ka sa akin. Tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko iyan. Kaya kahit may mga hinala ako, wala akong ginawa sa iyo. Mabuti. Basta hindi mo pinagdudahan ang aking katapatan, iyon ang mahalaga. Ano man ang nasa isip mo, pag-usapan natin iyon pag-uwi natin, sige? Kung tama ang hinala ko, hindi ikaw si Lucas. Ikaw ang prinsipe ng Hilaga, tama ba? Eksakto. Ako ang prinsipe ng Hilaga. Ang pangalan ko ay Ethan. Si Lucas ang aking kapatid sa panunumpa, at ang aking personal na bantay. Sa simula, pagkatapos ng digmaan, dapat ay uuwi na siya. Malungkot lang. Hindi siya nakauwi. Paano naman ang tatlong bata? Ang tatlong batang iyon,
Malamang hindi naman. Mga tunay na anak ni Lucas, di ba? Sila ay ang mga anak ng Emperador at Emperatris Zai. Ang yumaong Emperatrice Zai. Oo, si Emperatris Zai ang unang asawa ng Emperador. At tunay na nagmamahalan sila. Siyempre, nag-inggit iyon sa iba, para sa sariling kapakanan. Nagsabuatan sila para patayin si Emperatris Zai, upang mapangalagaan ang tatlong bata. Ipinagkatiwala sila ng Emperador sa akin. Pero noong mga panahong iyon, ako, ay nasa peligro rin. Kaya wala akong magawa, kundi ibigay sila kay kapatid na Lo. Kaya pumunta ka sa Barangay Lo. Dahil akala mo sasaktan ko ang mga bata. Gusto mo silang kunin. Oo, pero iyon ay dati na. Pagkatapos makasama ka, nakita ko kung gaano talaga kabait ang puso mo, Evelyn. Mahal kita. Isa kang prinsipe. Isa lang akong probinsyana. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, mahal ko ang babaeng nagtatanggol sa mga bata, matalino at magaling. At napakahusay, si Evelyn. Pero balo pa rin ako ni Lucas. Ang pagsama sa akin ay magdudulot lang ng problema sa iyo, sa korte. Wala akong pakialam sa mga iyon. Ikaw lang ang gusto ko. Bukod pa riyan, nang pumunta ako sa Barangay Lo, plano kong wakasan ang aking mga kaaway sa politika, ng minsanen. Paano mo balak gawin iyon? Evelyn, kailangan ko talaga ang tulong mo dito. Ginoo, nalaman ko, nandito mismo ang prinsipe ng Hilaga. Malayo tayo sa kabisera, perpektong pagkakataon para patayin siya. Narinig ko ang nakababatang kapatid ng emperador. Ang prinsipe ng Hilaga ay dumating sa aming baryo. Kahit ilang araw lang ang nakalipas, binigyan niya ng leksyon. Ang mapang-api na mahistradong iyon. Ang prinsipe ng Hilaga ay napakamakapangyarihan. Sayang naman, narinig ko na ang prinsipe ng Hilaga ay nolleson sa pagkain ng patatas. Wala pa rin siya sa sarili. Ginoo, sa palagay mo ba, totoo ito? Totoo man ito o hindi. Malalaman natin na yung araw. Tara na. Huwag kang maglakas loob na mamatay. Ano ang gagawin ko kung mamatay ka? Naakit sila. Sino ka? Wala kang pakialam. Ngayong araw ang iyong kamatayan. Hulihin sila. Hindi ka pala nalason. Niloko mo ako. Eh ano naman kung ginawa ko? Mag-isa ka na lang naman ngayon. Nalason man o hindi, hindi mahalaga. Mayroon akong 200 lalaking naghihintay sa labas. Ngayong araw, ikaw ay mamamatay sa aking kamay. Sige, tawagin mo na ang iyong mga tauhan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong tawagin ang mga tauhan mo. Lahat kayo ay patay na. Akala mo ba, makakapatay ka pa sa akin? Handa ka na pala simula't simula pa. Ngayon, sinadya mong ipahuli ako sa bitad. Ethan, traitor ka. Itabi mo ang mga paliwanag mo. Para sa hukuman, Blake, dalhin mo siya. Opo, Gino. Lakad. Ethan, traitor ka. Masasamang masama ang pagkamatay mo. Evelyn, ako. Sabi ko sa'yo, hindi kailangan ang lahat ng gulo na ito, kaya ko namang ayusin ito mag-isa. Kailangan mo pang magpanggap, pero ngayon naayos na ang lahat. Kailan mo balak bumalik sa kabisera? Bukas. Bakit ang aga? Anong problema? Hindi mo ba ako kayang pakawalan? Natatakot ka bang tumakas ako, at iwan kang mag-isa? Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko. Sabay tayong babalik bukas. Naghihintay pa rin ako na gawin kitang asawa. Evelyn, ang ganda-ganda mo ngayon. Noong una kitang makilala, nauuso lang ako. Nagtataka ako kung ano ang makakapagpabago ng isang tao, ng lubusan. Hindi ko inasahang mahulog ng ganito kalalim. Napakalalim, hindi na ako makakaahon. Evelyn. Mahal kita. MMM. Maswerte rin akong nakilala ka. Aksidente lang ang pagtawid ko sa librong iyon. Pero ang pagkikita namin, ni Ethan at ng tatlong bata, ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko.